Papalitan natin ang exhaust. Wala ko kakanan to Fortuner na to. Oh, diba? Galing ka. You might be wondering why I chose Zard. Meron, ang dahil pwede si project. Hindi ka nagpa-Orion or ano na lang, or V-Lane. Wait, na sobrang ingay. First rev. Siya. Grabe yung tunog, sir. One pero mas ni-rev mo ang ingay niya. Nakakahiya. Nakakasanay. Grabe, Pops. Oy, diba? Oh my God, bro. Napapawa na siya. Grabe, one of the best sounding motorcycles out there, guys. Good morning, guys. Motolon here, and we are back with another vlog. So for today's video, guys, pinaka-asam natin na gawin sa motor na to since nakuha natin. Actually, before pa natin kunin, papalitan natin ang exhaust. So itong exhaust to, guys, papalitan natin siya ng full system exhaust na Zard. So Zard is an Italian company na nagpo-produce ng mga exhaust para sa mga big bikes. Actually, nagpo-produce sila para sa mga Euro bikes din. Presyo ng exhaust na yun, well, i-reveal natin sa gitna ng video ito. So please, guys, keep watching the video. Pero for now, tara, punta tayong car scoot. Punta tayo papa-install ng exhaust. Okay, all good. Opya, okay. Ito yung bag ko, nakasarado na. Let's check. Okay, let's go, guys. 4 bar na rin ang init nitong motor. Hindi naman flat yung gulong. Okay lahat, kadena. Let's go. Diba, parang wala pa man traffic na agad dito. Today is Friday, guys, March 14. Muntik na naging Friday the 13th, no? Pero nag-anong Friday the 14th. Pero yun, guys, Biyernes. So kung mapapansin nyo, baka madami yung sakyan. Pero chinek ko na yung J-Maps natin papuntang car scoot. Hindi naman sobrang dami pa yung tao. Hindi pa sobrang traffic, guys. Kahapon kasi nung nag-vlog ako papunta sa office, grabe yung traffic naman dun. Hindi ko na gusto. Sipin nyo, nag-skyway ako kahapon thinking na mas konti yung traffic pag nag-skyway ako. Eh, nangyari, mas nalalong ko na paggastos sa sa gas tsaka sa toll eh. Kasi parang mas maluwag pa sa SLEX noon kaysa dito sa Skyway mismo. Kaya ngayon, try natin mag SLEX naman, guys. Puntang Central Manila, para di na tayo ma-traffic ulit ng ganon gaya kahapon. Kami nagwawalis. Sarap talaga ng quick shifter, guys. Ayan niya. O, diba? Sheesh! So ayun, guys, later, after nung pa-exhaust natin, diretso tayo ng Triumph BGC. Siyempre papa-adapt na natin doon agad. Yung kagandahan sa Triumph BGC, guys, bukod sa hindi na wala yung warranty kahit magpa-exhaust ka, i-adapt pa nila. Punta ka lang sa kasa mismo. Porsche na naman to. Punta ka lang sa kasa, punta mo sa kasa, guys, i-adapt pa nila. Basta huwag mo lang doon ipa-remap. Yun lang yung nakaka-void talaga ng warranty, pina-remap mo sa iba. Pero besides that, guys, ang ganda talaga. Sabi nga sa inyo, ibang iba talaga yung Triumph. Actually, simula na nagka-Triumph ako, naging akong Triumph simp. Nakataon ako sa advantage ng Triumph talaga eh. Tsaka yung having that premium brand. Scan please. Ay, ano ba yan? Hindi na scan. Thank you. Wala ko kakanan to Fortuner na to. Wala ako. Oh, diba? Galing ka. Ganun kasi yun, guys, pag matagal ka na nagdadrive,
parang nahuhulaan mo yung mga gagawin ng mga sasakyan sa daan. Pero yun guys, bakit ako pa-exhaust? Baka you might be wondering, bakit ako pa-exhaust? Eh hindi ba sapat siya, nasabi mo sa mga vlog mo, sapat na tong tunog ng motor mo, maganda na kahit na stock pala? Well, yes, oo, sapat siya. Pero ang problema kasi sa hindi naka-exhaust guys, isa pang problem in terms of safety eh. Kahit sabihin mo ng, ay hindi, nasabi nyo lang yan, safety, hindi naman talaga nakakatulong yan. Kasi pag mabilis ka, hindi naman talagang tulong yan. Pero actually guys, in my experience nakakatulong talaga siya eh, totoo lang. Lalo na yung the mere fact na naririnig ka ng mga sakyan, tumatabi sila sa'yo eh. I mean, hindi tumatabi na tumatabi literal. Pinagbibigyan ka nila basically. Or di sila basta dumidiretso, ganon. Kahit sabihin man natin na hindi totoo, na parang ginagawa lang ng mga big bike riders yun. Totoo yun guys, totoo lang. Ang tagal ko naka-exhaust sa Dominar, sa first bike ko. And alam ko yung difference ng mga motorista pagka nakakarinig ng maingay na exhaust, kahit na hindi masyadong maganda yung tunog. Tumatabi talaga sila guys eh. Yung main advantage ng exhaust talaga. I mean sa Pilipinas syempre mga power di mo naman gagamitin. Sabihin nila eh, di kasi more power exhaust, tapos pwede ka magpa-filter, ganon, tapos paparimap ka. Pero sa totoo lang guys, secondary na lang yun sa Pinas. Kasi yung power naman nito, di mo naman magagamit talaga kahit na stock lang eh. So yung the mere fact kung sinasabi, hindi kasi sa power medyo secondary na lang yun guys. Hindi naman yung priority pag ganyan. Karamihan ng mga Pinoy nagpapa-exhaust sa mga big bike nila dahil una, safety reasons. Masinig kasi ka kasi talaga sa highways or sa expressway pag naka-exhaust ka. And second, ganda ng tunog. So marinig ng mga riders yung motor nila. Doon na binili mo talaga kung may inline 3, inline 4 yan. Isa mga reason ba't mo binili yung motor mo, dahil gusto mo yung tunog. Kaya yun din, yun yung two main reasons. Pero sa akin, hindi man din sa tunog. Kasi in the first place, satisfied na ako sa tunog ni Stripol. Lalo pag kayang personal ko lang. Ngayon, you might be wondering why I chose Zard. So, bakit nga ba Zard? Di ba mandaming meron? Ang daming pwede si Project, Acra, Arrow, Racefit. Pero wala eh. Para sa akin kasi talaga is Zard yung pinakamagandang itsura at saka tunog in terms of balance and loudness sa mga exhaust ng Street Triple. Pero you might also say, bakit di ka nagpa-Orion or ano na lang, or V-Lane? Bakit gagastos ka ng sobrang laki dyan para sa exhaust na yan? When in fact, baka pwede naman niya anuhin sa mga Orion. Baka humingi ako ng quote sa Orion guys, 20,000 lang. I mean, it's not lang. Pero kasi para sa full system exhaust ng Eurobike, mura na yun guys. Lalo pag inline 3 na ganito. Sa totoo lang guys, hindi ko talaga masyadong kinonsider yung mga exhaust na custom. Kasi sabi nga sa inyo, yung Dominar ko dati custom na exhaust nun eh. And I admit na yung mga custom exhaust guys, hindi siya talagang sobrang ganda eh. Based on my experience siguro sa pagkakagawa ng exhaust ko dati, hindi masyadong maganda or what. Pero kasi pagka custom exhaust guys, usually naiiba yung naiiba yung power profile ng motor. So anong nangyari sa Dominar ko nung nagka-exhaust ako, nag-iba yung power profile eh. Instead of yung malakas yung torque sa ilalim, which is yung characteristic ng one cylinder, ang nangyari, parang sa high RPM siya lumalakas. Parang nang humihila sa high RPM, yung low RPM, halos wala ng power dun guys. So, pero I guess, okay lang yun kung papakustom ka sa papa-remap mo. Kasi syempre, may remap naman, a-adjust naman yung motor dun eh, ECU. Pero, kung papa-exhaust ka, tapos hindi mo gagalawin yung yung ECU, well, hindi mo ipapa-remap, hindi mo papadayin well, sa totoo lang, more than likely, mas ihina pa yung motor mo pag nagpa-custom exhaust ka. Now, ibang usapan pagka yung mga talagang original na exhaust na para sa motor mo. Kasi 'di ba, yung mga original mo exhaust na yon, like SC Project, Zard, Racefit, Acra, and many more, yung mga exhaust na hindi lang naman yun yung parang ginagawa na inaano lang, na parang ay, ito basta fit lang sa exhaust ng motor, okay na. Basta maganda itsura, okay na yan, goods na yan. Well, that's not how it works pagdating sa mga mamahalin na exhaust. Mahal sila kasi bukod sa binabayaran mo yung quality ng brand tsaka yung quality ng gawa, binabayaran mo rin kasi R&D na ginagawa nila para ma-make sure na maganda or sakto-sakto talaga yung exhaust na binibenta nila para sa motor mo.
By sakto-sakto, what do I mean? Sakto-sakto in terms of sakto yung fitting, visually maganda yung exhaust. Pero pangalawa, para sa akin yung mas important na thing, na bagay, is yung performance. Pagka mga ganong exhaust guys, mga exhaust na, yun nga, yung mga original talaga, gumagawa sila ng research and development kasi dyan R&D tawag dun. Gumagawa sila ng R&D to make sure na yung exhaust na makukuha mo is yung talagang fit na fit para sa motor mo in terms of yung power and yung torque and yun nga nasabi ko, visuals. Kaya makikita nyo sa mga charts, actually connecting kayo sa mga original SC Project websites or like Zard, makikita nyo guys may mga chart dyan. Pag kinabit mo itong exhaust na to, ito yung magigain mo na power, ito yung magigain mo na torque without even remapping the motorcycle. So makikita nyo guys talaga, in-R&D siya in such a way na para sa motor talaga siya. Kaya para sa akin talaga, since diba triple, this is my trophy bike, this is my forever bike, very 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 long term bike. I want to give it all of the best items that I can give, diba? Kasi kung matagal na to guys parang ito na talaga yung baby ko ng siguro mapinig mga 10 years. Nawala talaga sa option ko yung mga custom exhaust na may or may not affect the performance of your motorcycle. Pero siguro ironic na sinabi ko kanina, wala, hindi na secondary na yung performance. And also parang primary talaga natin dyan is yung safety tsaka yung tunog. Well, kahit sabihin mo secondary performance guys, gusto mo pa rin syempre yung magandang takbo ng motor mo. Syempre, sabi ko nga sa inyo, kung di ako naghahanap ng extra performance, kaya ako binilin, gusto ko lang maayos yung takbo, gusto ko lang ganito. Pero kung actually stock nga lang din yung takbo, kahit di mag-increase yung power, okay lang sa akin no problem guys, kung ganun lang. Pero ayun guys, isa yun sa mga reasons bakit ako nag-Zard versus yung mga custom exhaust. Itong Zard guys, sinasabi ko, it's the perfect balance of, yes, maingay siya, pero basic pa rin siya alam mo yung buo pa rin yung tunog yun yung anuan sa Zard, kagandahan ng Zard talaga. Laki na aeroplano. Ingat po sa flight. Laki, grabe. Check your balance na naman, parang 800 na yata yung binaload ko. Check your balance pa rin. Kasi guys, sabi sa Gmaps 9 pa daw ang bukas ng car scoot. Grabe traffic agad dito, kakabungad pa lang. Oof. Daw sanay na traffic dito guys kasi pag dumatunta ako dito laging malawag to. Na traffic lang dito dahil dyan sa lumili kuya yata dyan nung kumakaliwa. Again, if you've watched my previous video, makikita nyo yung pros and cons ng pagdi-daily ng big bike doon. Sa video na yan I've discussed about why I daily a big bike, advantages, disadvantages, and also maganda ba talaga siyang pan daily, lalo tong street triple. Kasi dalawang bikes na guys yung dinaily ko talaga, both big bikes, Dominar and also street triple. Daily ko parehas yan. Yun, abangan nyo na lang kung ano opinion ko sa pagdi-daily ng mga big bike. Ano ba siya? Cost friendly ba siya? And also practical ba talaga siya? Birabay lang natin traffic ng Makati guys, kasi hindi natin kumaliwa dito sa Buendia. So dito talaga yung traffic. Ito nyo, grabe yung traffic kahit mga motor, ayaw ko pa naman hindi, mga enforcer nga mismo nagpapa ano sa amin na sumingit, pumipili sa amin na sumingit. Pero mahirap pagka ano ayun, grabe yung mga tao. Malawag na dito guys. Ay, grabe yung traffic. Tagal ko naghihintay dun sa sa traffic light na yan. Actually dalawang traffic light yan para ng Buendia. Lala. So pag sakto pagkakaroon din guys, alas 8 na. So I guess sakto na din talaga i-alis natin, kasi sabi nila 8:30 bukas na raw sila Sabi ko sa meet up ko, well 8 o'clock nandun na ako. Ano tayo? Present, pinakauna sa car scoot. Tama lang yan guys, kasi I guess papalamigin pa yung makina. Yan na pa rin tanggalin basta-basta tong headers, mainit yung makina So I guess tama lang na muna tayo dito. Ayan, headers natin and also exhaust. Babay na kayo dyan guys. Ay, actually Street Triple RS yung kukuhanan ko ng exhaust. Ang mangyayari dyan guys, well, gagamitin nyo muna exhaust kung mag-swap mo na exhaust. Tapos yung stock exhaust niya sa RS niya, bibigyan niya sa akin. So magkakaroon tayo ng stock exhaust ng RS sa bahay. So yun guys, gear down muna tayo. So yan guys, napalitan natin ng Zard full system yung motor natin. So ito yung exhaust na papalit natin. Pag-i-swap natin yung stock exhaust dito sa Zard exhaust na to. Ito yung stock natin.
ipawalit natin siya dun sa Zard. So kita nyo, kaya ako nakamura kasi binili ko siya sa ibang ano, naka triple din na Cosmic Yellow RS. Tapos ayun, price reveal guys, ang price reveal nito sa binibenta na to na Zard ay 50,000. So from 105,000, bibiling ko na 50,000. Which is talaga sobrang swak talaga for the money. So mga natin exhaust. Malakas. Dalas hindi naman nabubulat yung tao kasi maganda yung Actually, hindi siya yung sobrang sakit sa tenga. Maganda. Sir, thank you po. Maraming salamat po, sir. Ang ganda. Guys, okay na, naka-Zard na tayo. So, tingnan natin. First, hot start. Uy, na sobrang ingay. Sorry, nagpamura ako. Hindi ako sanay, ingay. Grabe naman, sir, thank you. Grabe naman to, sir. Akala ba tahimik yung Zard? Tahingay nito. First rev. Sheesh! Siya. Grabe yung tunog, sir. Grabe guys, what the hell? Iba yung motor. What the hell is this sound? Gumaan siya guys ha. Kasi parang 6 kilos yata yung nawala dito. Eh full tank na ako nito. Supposedly mas mabigat siya, diba? Pero mas magaan siya guys. Ang ganda ng Zard talaga. Dito matamay pa ako sa exhaust din. Ganda ng pagkakagawa. Guys, Zard dream exhaust ko. So again, price reveal ng exhaust natin. Ang brand new price ng Zard ay 105,000 stainless, and then yung full titanium 150k. Ngayon, itong exhaust na to nabili natin ng 50,000. Di ba? Ang laki ng tipid. Kasi ano guys, in-offer niya 70,000 noong una, pero tinawaran ko, sabi ko around 45 lang kaya ko. And maayos naman kausap yun. Mabait naman, maayos kausap. So pumayag siya ng 55k, sabi ko 450k, meet in the middle. And okay, nagka-agreehan lahat. Ang gusto ko dito sa Zard na to guys, di siya maingay pagka hindi mo nire-rev. Ano mo? Di siya maingay, di ba? Nakaganyan lang siya. Pero mas ni-rev mo ang ingay niya. So punta tayo ng Triumph BGC ngayon. Actually, appointment ko ng 10:30, medyo late na ako. Pero punta tayo sa Triumph BGC para ipa-adapt agad yung makina natin para di na siya mahirapan din sa bago exhaust. Kahit na hindi naman na need ipa-adapt talaga, pero adapt na rin natin. Grabe, nalabas na talaga yung totoong power ni Street Triple. Kasi nakakaya lang pag mga ganito, tumadaan tayo. And also guys, di pa natin naayos yung mic. Hindi na yata natin i-adjust kasi lost na nitong tunog natin. Sarap ng ano. Shit, sarap ng pop ng quick shifter. Ayan pop, 1. Grabe! Woo! Hindi nakakaya lang, dumaan tayo dito. Grabe, pag nire-rev mo guys, kasi masakit yata ulo ko dito. Parang ingay. Ngayon ko guys kung kuha sa camera ha. Pero grabe guys, 50k ko lang kinuha to. Yes, expensive yun para sa exhaust, pero 50k para sa 105,000 na exhaust, grabe. Actually, meron lang konting concern tong sa exhaust kasi may konting gas-gas. Nagkaroon ng gas-gas tong actually na-aksidente kasi siya eh.
Ang unang tumama dun sa ano niya is yung tip ng exhaust. Kaya pinafix naman niya, pero may konting gas-gas na nakikita. Pero guys, wala akong pakialam dun. Ano sa 105,000 na exhaust, yun lang damage, 50k, 50% off. Yes sir, yes sir, bibili natin yan. Actually pangarap ko itong exhaust na to guys, para sa triple. Even before pa ako bumili ng triple guys, alam ko na itong exhaust na to. Grabe, di ba? Nakakahiya. Hindi ako sanay. At yung pag downshift oh. Oh, grabe. May sigaw. Oh my god, bruh. Grabe yung gigil nito. Alam mo, hindi siya parang inline 4 na tumataas ng sobra. Parang may base pa rin siya, yung gusto ko dito eh. Parang gigil pa rin siya, parang may grunt pa rin siya kahit mataas. Yan ang gusto ko sa triple cylinder versus sa ano, sa 4 cylinder. Grabe. Grabe talaga. Shout out kay Sir Juan na napaka seamless nung transaction namin dito sa exhaust. Walang problema. Shout out, grabe. Grabe yung tunog talaga guys, shit. Grabe yung pops. Uy, saba. Oh my god, bro. Grabe guys. Pero guys, di ko alam kung okay yung audio ko kasi di ko pa na set up itong settings, baka may sobrang lakas. Sana okay yung audio natin. Sana magustuhan ni Mrs. tong sound. I doubt it though. Alam mo, di magugusto dito. Number 1 kapitbahay. Diyos ko, good luck pag nagpe-preheat ako. Pero maganda sa kanya, tahimik siya eh. Pagka di mo binirev, tahimik siya. Nagpapauna siya. Tignan mo guys, ngayon ako napauna ng gano'n, ng motor. Sa tagal ko na ano, na naka-triple. Pag 3 months na ako naka-triple guys, hindi ako pinapauna ever. Pero ngayon na nakatambucho tayo, pinapauna na tayo. Ba't gano'n? Bakit gano'n? Ang unfair naman. Grabe yung putok pag ano to, no? Oh sheesh. O diba naging backfire, narinig niyo ba? Ayan o. Ayan backfire. O diba isa pa. O tinan nyo, baba kong gear. Di na pwede magmura, sobrang di mura ko sa vlog. Guys, grabe, sobrang sarap. Grabe, one of the best sounding motorcycles out there guys. Triumph C Triple. Grabe. Stop, pedestrian priority. Welcome back to Triumph. Tagal last nakapunta dito guys. Kailan ba first PMS ko? Boss, good morning po. Papa-adapt lang yung motor, sir. May schedule naman. Okay. Hindi nakalak yun, sir? Hindi, sir, daling ko ba yung susi? Daling ko na, sige. Sige sir, thank you po.
And guys, welcome back to Triumph BGC. Okay, may dami Mini Cooper dito. Mini Cooper. Ito na naman tong nagdaan na to. Actually nung ano bang ginawa ko, PMS ba yun? PMS yata yung video ko dito nun. Iba pa setup nung motovlog ko nun guys. Sana much better tong setup natin. Ay. Morning sir. Ay, sige sir. Morning po. Ingay. Man, on mo rin man. Kaya, pakitaan mo nga kami man. Gulong. On mo nga rin yung, uy, gago tatawa may crash card. Painitin mo natin ng konti. Isa yung helmet mo di nakalak. Helmet. Di na tayo pwedeng nagmamadali pag mga ganito Pero galing ka tarlac niyan, Clark. O yun naman pala yun, tipid Oo nga, picture nga muna kaya. Yun ang picture. Okay na kayo. So doon yun na lang ako. Abante na ako. Tara. Ingat. Yan naman ito, bakuliin tayo dito Ano ko right anytime to Tara. Nakalabas na kayo? Diretso kanan, diretso kanan. C5 na tayo, C5 na tayo. Ingay na akong marinig. Oh, tiyo. Man, kakaliwa ka dyan Pinakaliwa. Kaliwa dyan, pinakaliwa ka. Left lane. Oh, left lane. Pinakaliwa. Alam mo sarap